Wala dyan negosyante nga, wala nangutkot sa ulo, ma'am. Sa tinuod lang. Itong nga time, kay pwede dyan lugian na mo. Wala makadawat hangtod karon si Telma Imnase, usa ka negosyante og bugas sa General Santos City. Sa sumala pa gisaad sa gobyerno nga 15,000 pesos nga cash assistance alang sa mga apektadong rice retailer. Tungod sa pagpatuman sa price cap kahinumdumang bulan sa Setyembre, gipatuman sa nasod ang pagpahamtang og presyo nga 41 pesos per kilo sa regular milled rice ug 45 pesos sa whole milled rice. Ilawom sa Executive Order No. 39 nga gipirmahan ni Presidenteng Ferdinand Marcos Jr. kaniadtong Agosto 29. Asa nakalatid sab nga ang tanang apektadong retailer makadawat og cash assistance tumong aron nga matabangan sila sa pagkalugi. Wala po'y update, ma'am. Ang ilang pasalig, ma'am, mutiks lang. Kung saan tuiga pa mutiks, ma'am, kanang sunod eleksyon. Bigla ko itong bagsak nila niya. Hindi ka masunod sila ang batas. Daghan makaisilag pa ng istorya nga mauni mo na i-close ang tindahan, paan kag lisensya, ana. Daghan kaisilag mga, kumbaga, panghulga sa mga negosyante nga. Dili ka masunod sila ang batas, di ba? Siyempre, isa po'y negosyante nga dili mahadlok. Siyempre, mahadlok po mo kay panginabuhi kung damo na. Maghatag lang kami katong SPA. Dili man daw gyapon pwede. Anak lang daw og tagiya makakuha. Wala kami nakakuha. Si pagingon nila nga ingana na, wala naman ibalik. Oh, bisag logi. Okay na kay ingana man nilang desisyon. So, dapat tanan makadawat, wholesale or retail kay logi man. Na dako among logi bisag 15,000 di pa na dili pa na makabawi. Samtang si Lily Zulina, tunguna wala sila mahatagan. Gumikan sa adunay mga kulang ang ilang dokumento. Apan sa sige nilag follow up, nahatagan sila. Ang katong uban sa amo ang nailhan, among nasabtan ato, katong may mga requirements bitaw nga wala nila masabit ng uban. Murag kulang ba ang requirements? Moto sila siguro wala lagi follow up, so murag wala sila kadawat. Pero gina-cater magid nila, ginahatag yun nilang 15,000 kung imo lang kumpletohon po ang ilang imong requirements sa ila. Pagpaklaro ni Eddie D. Asis, labaw sa Department of Trade and Industry kon DTI Gensan, adunay mga hinungdan nga wala makadawat ang uban, sama sa wala sila makwalify. Pipila na sab ang midangop sa ilang buhatan, aron magreklamo tungod sa wala sila nakadawat. Is mga miscommunications during that time, pero katong listahan nga na submit most likely mo na to ang final, and there were a number nga wala nakakuha. Another situation was that wala jud sila na contact or what, because it could be number one, wala sila na qualify because not compliant, and then in fact, DSWD was mentioning there might be a batch, pero I could not categorically saying tuluyan siya because of the lifting na. Apan lauman nga ipaabot sab nila kini nga mga mulo ngadto sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. In fact, may pinadala kami sa regional office nga name nga mong gi-validate nga in fact compliant sila pero wala sa listahan. Kasi minsan kasi may mga glitches between transmitting the names from our original office ng DTI to the DSWD. Pero we were addressing it now. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.